ating lahat. Good morning po! Good morning. Pwede po ba inaya ko ang lahat? At yung mga nasa likod po, pwede po tayong mag-move forward na lang po. Para hindi po tayo maistorbo mamaya para po sa mga darating pa. Sa oras na to, pwede po bang lumibot ang bawat isa at batiin po natin ang magandang umaga. Ayan. Amen. Ayan, good morning po sa bawat isang naririto, maging sa mga kapatiran po natin sa live. Nagagalak po ba tayo na narito po tayo sa bahay ng ating Panginoon? Amen? Amen. Ako po, nagagalak po ako dahil ang bawat isa po sa atin ay pinili na gumising ng maaga at hindi late. Uy. Para po sa ating Panginoon. Amen. At sa dakong ito, uumpisahan po natin ang service na ito sa pagdarasal at pagbabasa ng scripture reading. Alam niyo po, sinabi niya po sa James 5 verse 17, Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Katulad ni Elijah, bubuksan po natin ang ating puso, ang ating isipan para sa ating Panginoon. Amen? Ibibigay po natin ang ating buong kalakasan dahil ito po ay karapat-dapat para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At dadako po tayo sa ating scripture reading. Sabayan niyo po ako, namnamin po natin ang bawat salita na ating ibinibigkas. Ito po ay matatagpuan sa Psalms 26 verses 1 to 12. Vindicate me, Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord and have not faltered. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. For I have always been mindful of your unfailing love and have lived in reliance on your faithfulness. I do not sit with the deceitful, nor do I associate with hypocrites. I abhor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go about your altar, Lord, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. Lord, I love the house where you live, the place where your glory dwells. Do not take away my soul along with sinners, my life with those who are bloodthirsty, in whose hands are wicked schemes, whose right hands are full of bribes. I lead a blameless life. Deliver me and be merciful to me. My feet stand on level ground. In the great congregation, I will praise the Lord. Oh yes, Lord, Panginoon, kami ay narito, Panginoon, punong-puno ng kasiyahan dahil kami ay binigyan mo ng oportunidad na bigyan ka ng papuri, Panginoon. Lord, sa oras na to, linisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, magmula ulo hanggang talampakan. Gawin mo po kaming banal at karapat-dapat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming papuri, Panginoon, ay makakarating, Panginoon, sa iyong templo, Panginoon, na nasa kalangitan, Panginoon. Lord, wala na kaming ibang nais, kundi ang maranasan ka, Panginoon. Ang maranasan, ang presensya mo, Panginoon, ang iyong anointing, O God. Lord, maraming salamat sa iyong mga anghel na naririto na kasama naming magpupuri, Panginoon. Napupurihin ang iyong pangalan, ang kataas-taasang pangalan ng Diyos, ang Diyos na takapagligtas, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na dakila, ang Diyos na luwalhati, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong presensya. Lord, let your presence overflow in this place. Let your glory magnify this place, Panginoon. For we worship a living God. We worship a true God. We worship the God who saved His people. The God, Panginoon, who turned water into wine, Panginoon. The God who is the King of Kings and the Lord of Lords, Panginoon. Lord, sa oras na to at sa mga susunod pa, Panginoon, iaali namin ang buhay namin sa iyo ng buo, ng may katapatan, Panginoon, at may kagalakan, Panginoon. Lord, sa iyo lamang namin binibigay ang papuri,
ang pagsamba, ang kadakilaan, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Maalala nyo po, sabi po nung ating mga naituro sa linggo, na kailangan kilala natin ang mga sarili natin. Kailangan alam mo yung value natin. Amen. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, sigaw ng Amen. At sa lahat ng mga pinagpala, sigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. We know who we are. We are the child of God. Yay. Oh. We say, I know who I am. Hey. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Sing it again one more time. I know who I am. Whoa. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was fighting and you gave me time. You put a song of praise in me. Whoa, whoa, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Say, I know, I know, I know, I know who I am. Hey, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. One more time, say, I was running. I was running, and you found me. I was blinding, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Whoa, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my Identity. Everybody say, I know, I know, I know, I know. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. One more time. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. Yeah. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. Know who I am. I am alive. I am alive. I am set free. I am set free. I belong to you. You belong to me. Whoa, whoa, whoa.
me, and we are for you, Jesus. Hey! Here and forever, Lord, we will worship the King of Kings and the Lord of Lords. Yay! Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are sounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Your glory we sing through all the earth. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. Everybody's hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. One more time. Your kingdom, we say, your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire and glory. Sing through all the earth. You said eternity in my heart, so I live for. Everybody say, Jesus said an eternity in our hearts. Say, said eternity in my heart, so I live for. One more time. You said eternity. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. 1, 2, 3, say, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Said eternity. You said eternity. Come on, come on, church. Said eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love to eternity. Hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity.
Lord, forever and ever we will praise the name above all names. His name is Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na wala kaming ibang gagawin sa oras na ito, kundi pasalamatan ka, ialay, Panginoon, ang buong lakas, ang buong puso, Lord, ang aming pag-awit. Panginoon, kulang man ang aming mga pagsamba sa iyo, but Lord, hindi ka nagkukulang sa iyong biyaya sa bawat araw, Panginoon. Ang grasya mo ay sapat, sapat. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming papuri, aming pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Praise your name. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Minsan pa sa bawat araw, sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Kapag-abuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kaya't paman. Sa bawat araw, O Diyos, pag-ibig mo, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa iyo ang lahat ng
ang masasalamat para sa iyo, O sa'yo ibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y hanggang pasasalamat sa'yo'y Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah. sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Napakailan pa man. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
salamat, Panginoon. Panginoon, magliwanag ka sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. None of us, but more and more of you, O Lord. Walang ibang sasambahin, walang ibang itataas, walang ibang paparangalan, kundi ikaw. At ikaw lang, Panginoon. Sambahin ang ngalan ng Panginoong Diyos. Sambahin ang kataas-taas ang ngalan ng ating Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito, Panginoon, ang aming samot-dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen, Amen. Hallelujah. Hallelujah! Sige po, the best clap for the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen. Tunay nga sa lahat ng panahon, siya ang Diyos natin. Amen? Amen. Sige, minsan pang palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay, bago umupo, makipagkamayan muna kayo sa inyong 5 katabi. Ayan, sabihin mo sa kanya, good morning, Merry Christmas, Happy Birthday, Happy New Year. At mag-move forward na rin po tayo. Ano po, move forward tayo. Praise God. Sino po ang masaya ngayong umaga? Amen. Ayan, dapat tayo po ay masaya and excited. Ano? Sabi nga ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Sabi ni David, ako ay nagagalak nung sinabi sa akin na ako ay pupunta sa tahanan ng Panginoon. Ayan. Ngayong umaga po, patuloy pa rin tayo sa sermon natin. Isa pang slide, Ate Shay. Sa book of Malakay. Last week, naalala natin, ating pinag-usapan ang Malakay chapter 1. And ngayong araw na to, Malakay chapter 2 hanggang Malakay chapter 4 yan. So, konting review lang tayo. Si Malakay ay ang huling libro at huling propeta sa Old Testament. Tama po ba? Siya yung huling libro, nag-umpisa yan sa Genesis, and then 1,500 years dumating kay Malakay. At yung Malakay, iyan yung 100 years after ng kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Review tayo ulit. Yung Israel ay nahati sa dalawa, Northern Kingdom, Israel, Samaria ang kapital, Samaritans ang tawag sa kanila. Nauna na silang kinuha ng mga Assyrian, the Assyrian Empire. Ang capital noon ay Nineveh. Pinapunta ni Lord si Jonah doon sa Nineveh para mangaral ng pagsisisi. Tapos nahuli naman yung Southern Kingdom, Judea. Ang kapital niya ay Jerusalem. Kinuha naman sila ng Babylonian Empire nila King Nebuchadnezzar. Kasama yung mga propeta, Jeremiah, Daniel, Ezekiel, at yung mga iba pang propeta. For 70 years, sila ay nasa exile. Pero salamat sa pangako ng Panginoon, nakabalik sila sa Jerusalem. Pinangunahan niya nila Ezra, nila Nehemiah, nila Zerubbabel, kanilang binild dahil nasira yung wall of Jerusalem, nasira yung templo, kanilang binild ulit yung Jerusalem. Ang taas ng kanilang expectation, ang taas ng kanilang pag-asa na mayroong pagbabago ng kanilang buhay. Kaya lang, yung mga bagong henerasyon, inulit lang yung pagkakasala ng kanilang mga ninuno. Kaya, after 100 years na sila ay nakabalik sa Jerusalem, muling nangusap ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ni Malakay. Yung salitang o ang pangalang Malakay, ang ibig sabihin ay messenger. Okay? At sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala, sa kabila ng hindi magandang kondisyon spiritually ng Israel, sa kabila ng kanilang
pagsakit sa damdamin ng Panginoon, ang unang mensahe ng Diyos sa kanila, I have loved you. Di ba? Yan yung ating pinag-usapan last week, yung chapter 1. At ngayong umaga naman, babaybayin natin ang chapter 2. By the way, yung Malakay, parang ano yan, report card. Sino rito yung mga, siyempre lahat tayo nag-aral, di ba? At the end of the school year, merong report card. Pumasa ba? O baka puro wasay. Puro 7. Di ba? Kung ating titingnan mula Genesis hanggang Malakay, 1,500 years yon. And ito yung sumasalamin, yung Book of Malakay, sumasalamin na ang Israel ba ay nakapasa. Lalo doon sa mga utos, sa covenant, sa tipan ng Panginoon. And kung ating titingnan hanggang sa last chapter, ating makikita mukhang hindi pasado. Amen? Pero sa chapter 4, abangan natin yan, nagbigay ng pag-asa. The Son of Righteousness, and His name is Jesus, yung hindi masunod-sunod ng tao na mga alituntunin ng Panginoon. Sinunod yan ng ating Panginoong Jesus. He fulfills the law. Kaya yung law na ito sa Old Testament, pagdating sa bagong tipan, hindi na batas. We live by grace through faith. Amen? Biyaya na ng Panginoon. Balik tayo sa chapter 2. Ano? Sabi niya kanina, unfaithful. Hindi tapat. Or sa mas masakit na salita, ano kaya? Taksil. Taksil. Ano? Malakay chapter 2, verse 8 and 9. But you have departed from the way, you have caused many to stumble at the law, you have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. Therefore, I also have made you contemptible and base before all the people, because you have not kept my ways, but have shown partiality in the law. Basahin ko sa Tagalog para ramdam na ramdam natin. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira nyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay ang inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan nyo. Kung ating i-imaginein yung Tagalog version, ang sakit awa. Diba? Ang sakit ng mga sinabi ng Panginoon. Sabi niya, kayo ay lumihis. Binulid nyo sa kasamaan dahil sa inyong mga katuruan. Diba? At marami ang napahamak. Kung yung chapter 1, ito ay salita ng Diyos para sa lahat ng mga Israel, itong chapter 2 naman, ito ay specific message. Ito ay mensahe sa partikular na mga grupo, na grupo at mga tao. Ang chapter 2, hindi ito para sa lahat ng Israel, kundi ito ay para lang sa isang particular na grupo. At sila yung tinatawag na mga priest. Kung ating titingnan yung screen natin, noong unang panahon, may ginagamit ang Diyos na dalawang tao. Yung propeta at yung pari or priest or Levites. Ano? Anong pagkakaiba ng dalawa? Kapag ang Diyos mayroong gustong sabihin sa bansang Israel or sa mga tao, hindi yan ididiretso ng Diyos dito. Walang direct communication si God at yung mga tao. Ang gagawin ng Panginoon, magsasalita siya. Kung ano man yung sasabihin niya, masakit man yan, rebuke man yan, blessing man yan, dadaan sa propeta at yung propeta, sasabihin niya, walang labis, walang kulang sa mga tao. Pag sinabi ng Diyos, Hezekiah, mamamatay ka, yun ang sasabihin ng propeta kay Haring Hezekiah. Diyos, propeta,
tao. Ngayon, yung isa namang lingkod, kung ano yung sinasabi ng tao, kung ano yung gustong iparating ng tao sa Diyos, idadaan muna niya sa pari or priest. At yung priest naman, siya yung maghahandog, siya yung lalapit, siya yung kakausap sa Diyos. Nakuha ninyo yung pagkakaiba? Baliktad, ano? And sa ating pag-uusapan ngayong umaga, hindi tao yung kausap ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ni Propeta Malakay, ang kinakausap ng Diyos, yung mga lingkod niya, yung mga pare, yung mga priest. At kung ating babalikan, ang sakit ng sinabi ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Yung mga priest, sila ay descendants ni Levi. Sino si Levi? Siya yung ikatlong anak ni Jacob. Diba si Jacob, merong 12 anak. Ano? Si Reuben, Simeon, Levi, Judah, at yung bunso nila si Benjamin. Pangalawa sa bunso, si Joseph. Ano? At si Levi, merong special na pagkatawag sa kanyang salinlahi. Ang pinakaunang high priest sa Biblia na mula sa lipi ni Levi, ang pangalan niya ay Aaron, na kuya ni Moses at ni Miriam. Yung pinakaunang tambourine dancer, si Miriam. Di ba? Sila yung mga lahi or sila yung lipi ni Levi. And itong mga priest na to, they were appointed by God to take care the temple. Inappoint sila, mayroon silang duty, mayroon silang responsibility for the animal sacrifice, yung kasalanan ng tao, ay sila yung dudulog sa Panginoon. Sila yung magtuturo ng tinatawag nilang covenant, 10 Commandments, at iba pang mga utos ng Panginoon. Sila yung mag-purify, maglilinis sa house of God. Sila yung magko-communicate ng blessing ng Panginoon. Ito yung trabaho ng mga priest. Sila yung humaharap sa Panginoon. Sila dapat yung halimbawa ng pamumuhay ng pagiging banal, matuwid, at magandang halimbawa ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, sa ating binasa kanina, tila bagang galit ang Panginoon sa kanila. Na itong mga taong ito, sila dapat ang example, kakakitaan ng halimbawa. Pero the Lord talked to them very straight, direct, strong warning, and strong message. Binulid nyo ang mga tao sa maling katuruan, marami ang napahamak sa inyo, at hindi nyo itinuro ang tama. Ang sakit, ano? Isa pa ang slide, Ate Shay. Sinasabi ng Malakay at sinasabi ng Lord sa mga priest na ito, you are unfaithful to God. Kayo ay taksil sa Panginoon. 2 verse 1 and 2. Sabi niya, and now, O priest, this commandment is for you, if you will not hear, and if you will not take it to heart, to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you, and I will curse your blessing. Yes, I have cursed them already, because you do not take it to heart. Matindi. Alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Tama po ba? Alam natin na ang Diyos mahaba yung kanyang habag. Pero dito, sa nabasa natin, sabi niya, kung hindi ninyo papakinggan at isa sa puso ang aking mga pangangaral, susumpain ko kayo. Kayo at ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang pari, katunayan, sinumpa ko na iyon. Meron palang curse. Alam natin yung Deuteronomy. If you follow the Lord, obedience, may blessing. Disobedience, sumpa. Ibig sabihin itong mga priest na ito, na tinawag supposed to be maging banal, maglingkod sa Panginoon, yung kanilang responsibility, yung kanilang pagiging pare, ay hindi nila ginawa yung dapat at nagkasala sila, at dahil sa pagkakasala, galit ang Panginoon sa kanila.
Anong sabi ng Lord? I will curse you. Susumpain ko kayo. At hindi lang yon, ang sakit I will curse your blessing. Pwede ba yon? Blessing na, naging sumpa pa. Diba? Pinagpala na, yung pagpapala supposed to be na marireceive nila, na mai-enjoy nila, susumpain ng Panginoon. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi lang sila, ang sabi ng Tagalog, susumpain ko pati ang mga anak ninyo. Ibig sabihin, the generation, yung salin lahi, ay susumpain ng Panginoon. Why? Because of their unfaithfulness to God. Kasi ang isang pare, ang mga katangian niyan, dapat sila yung nagkikip ng covenant. Sila yung una na sumusunod. May banal na takot sila sa Panginoon. Yung kanilang bibig ay puro lang katotohanan. Yung kanilang mga guidance ay wisdom, knowledge. Kaya lang naging problema ng generation na to, murmuring. Puro reklamo sila sa Panginoon. And sa Old Testament kasi, sa batas ni Moises, tandaan natin, pag nilabag mo ang batas, may kalakip na parusa. Sa batas ni Moises, pag ikaw ay lalapit sa Diyos, meron kang animal sacrifice. Pwedeng ibon, kung mahirap, pigeon. Kung medyo okay naman ang buhay mo, pwedeng sheep or tupa. At kapag ikaw ay medyo may kaya, ang ihandog mo ay baka or bull. So ngayon, itong mga priest na ito, i-check upin nila yon. Ano yung ihahandog ni Israel? Perfect dapat yung sacrifice. Hindi pwedeng may sakit, hindi pwedeng may karamdaman, hindi pwedeng may kapansanan, yung kanilang ihahandog. Dapat perfect. Perfect sacrifice. At kapag ito ay may kapansanan, hindi yan pwedeng ihandog sa Panginoon. Hindi yan pwedeng patayin at yung dugo niya ay sprinkle doon. Hindi pwede. Dapat perfect. Ang ginawa ng mga priest, saragtulatan. Kahit ano, pwede na yan. The mediocrity. Di ba? Kung minsan ganun tayo kay Lord. Amen? Di ba? Yung Lord, sige na. Okay na siguro to Panginoon. Tama na siguro tong binibigay ko sa'yo. Tama na siguro tong pagbabalik ko sa'yo. Lord, pwede na siguro ito. Yung pwede na siguro. Dahil doon galit ang Panginoon sa kanila because ang nais ng Diyos yung best. Sabihin nyo nga, best. Amen? Nais ng Diyos yung best. Hindi tira-tira. Diba? Sa mga magulang, mga nanay, mga tatay, anong ating gustong ibigay sa ating mga anak? Diba? Gusto nyo ba may kara-kara? Hindi, at tayo labay. Anak natin yun Diba? Kaya nga we are working hard. You are working so hard para maibigay yung best para sa mga anak. Minsan nga, pinapangutang pa Diba? Para lang mabigyan ng special na handa. Ganon din sa Panginoon. Hindi pwede kay Lord yung pwede na. Hindi pwede kay Lord yung okay lang. Dapat best. Dahil doon ang galit ang Panginoon sa kanila. Because of that, sabi ng Lord sa kanila, you are unfaithful. At dahil unfaithful kayo, I will curse you, I will curse your blessing, and I will curse your children, and I will curse your generation. Grabe. Pangalawa, they are the priest. They are unfaithful to their wives. Hindi lang sila hindi tapat sa Diyos, kundi sila rin ay hindi tapat sa kanilang pamilya. They neglected their family. Iniwan yung pamilya, iniwan yung asawa, at nakipaghiwalay sila, at sumasama sila, kumuha sila ng mga babaeng hindi nila kauri. Hindi nila kababayan, which is breaking again the law of God. Na noon, pag nag-asawa ka, kung Israel lang Israel, hindi ka pwedeng mag-asawa ng hindi Israel. Dahil may sumpa yun. And sila, yun yung kanilang ginawa. Itong mga babaeng ito kasi, nung kinuha nila bilang asawa, yung pagsamba nila, kung anumang lahi sila, sumasamba sila kay Baal, sumasamba sila kay Astoret, kung sino mang Diyos-Diyosan na sinasamba nila, dinadala nila yon sa kanilang tahanan, sa pamilya ng priest. Yung priest, humaharap yan sa Diyos
Naglilingkod dyan sa Panginoon. Dapat the one true God. Yung nag-iisa at buhay na Diyos lang, yung kanilang sasambahin, but because yung kanilang pagdi-divorce, sumasamba na rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Ganun na lang kahigpit, ganun na lang ang bilin naming mga leaders, naming mga pastor sa inyo, lalo mga kabataan, na kapag kayo ay maghahanap ng inyong karelasyon, mapapangasawa, dapat Kristiyano. Dapat born again. Dapat may takot sa Diyos. Diba? Kasi hindi natin alam, kapag kinasal na, baka mawala tayo sa pananampalataya. Maunawaan nyo kami. Diba? Even in the Old Testament, ginagawa yan. They were unfaithful to their wives. Kaya ang sabi ng Diyos, unfaithful na nga kayo sa akin. Reklamo pa kayo ng reklamo. Unfaithful pa kayo sa inyong mga asawa. Aliwa, I will curse you, I will curse your blessing, and I will curse your children. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang pwedeng sa sapitin. Ang pwedeng sapitin nitong mga priest na ito. Isa pang slide. Divorce. Ay, sabi pala sa 2:11, Judah has been unfaithful, a detestable. Ano sa Tagalog yung detestable? Verse 11. Sumira ang Huda sa kanyang pangako at dahil dito naganap sa Israel at Jerusalem ang kasumpa-sumpa. Detestable means kasumpa-sumpa. Judah has desecrated the sanctuary. Nilapastangan, niyurakan ninyo ang templo ng pinakamamahal na Panginoong Yahweh. Sabi ano? Kasumpa-sumpa, lapastangan, niyurakan ang templo ni Yahweh sa pag-aasawa nila ng mga foreign women. Iniwan yung asawa, nakipag-asawa sa iba. Divorce, galit ang Diyos. Di ba? Isa pa. Ang sabi ng Panginoon, sa Ate Shay, isa pang balik. Yan, divorce. Anong sabi ng Malakay chapter 2 verse 11? Hindi po ako nagsabi For I hate divorce. Sa Tagalog, para ma-absorb natin, nasusuklam ako. Wala. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya maging tapat kayo sa inyong mga asawa. Grabe ang galit ng Panginoon sa mga taong ito. Nasusuklam ang Diyos. At grabe yung kanyang puot, lalo sa mga malupit sa kanilang asawa, hinihiwalayan ang kanilang asawa, kaya ang sabi ng Diyos, maging tapat kayo sa inyong asawa. Yung divorce, God allowed it in, wag niyo po akong ma-misquote at ma-misinterpret God allowed it in particular circumstances. Inaalaw ng Panginoon yung divorce kung meron ng sobrang abuse. Abuso. Pero, but God never commanded it. Never na inutos ng Panginoon makipaghiwalay kayo sa inyong asawa. Kaya lang, in some circumstances, inaalaw ito ni God, lalo kung merong tinatawag na abuse. Kung araw-araw ba naman, nakakakita ka ng star. Paano kasi naniwala ka nung nililigawan ka Di ba? Ibibigay ko sa iyo ang bituin, ang buwan, at ang araw. Nung sinunto ka, nakita mo talaga yung maraming star. Pero hindi ito kinumand ng Panginoon. Kung yung paghihiwalay sa asawa is dahil sa abuse, nakipaghiwalay ka, pero kung yung paghihiwalay sa asawa ay para mag-asawa ka ng iba, yun po yung kasalanan. At yun po yung mali. Ang divorce po, it is not ground for remarriage. Di ba? Hiwalayin ko na itong asawang to kasi ang bangat lang. Hindi na sexy. Hindi po yun ang ground for divorce. Hindi ka pwedeng mag-asawa.
Diba? Kapag nakipag-divorce ka. Kasi kung ganun din lang ang mangyayari, katulad na lang tayo ng ibang bansa, kakakasal ngayong umaga, bukas, nag-divorce sila. Mga bansang ganun eh. Diba? Isa pa. Bakit? Kasi si Lord, He honors marriage. Matindi ang paggalang ng Panginoon sa kasal. Dahil siya mismo ang nag-institute ng kasal. Si Lord mismo sa Garden of Eden, si Adan at saka si Eva, anong sabi ng Panginoon? Adan, it is not suitable for you, diba, to be alone. Diba? Hindi pwede na yung tao ay walang makakasama. Lalo ngayong Pasko, ang lamig, walang kayakap. Sana all sa may mga kayakap. Si Lord ang nag-establish nito, and si Lord ang nagtakda, si Lord ang nagdalaga. Ang sabi ng iba, papel lang naman yan eh. Controversial ngayon yan, no? Sa social media. Diba? Kasi sabi nung isa, hindi siya naniniwala sa kasal. At diskusyon ngayon yan. Pero tayong mga Kristiyano, ang kasal ay hindi lamang ito isang pirasong papel. Ito ay tipan. Ito ay covenant. Pakikipagtipan ng Diyos sa lalaki at saka sa babae. Mahalaga sa Panginoon ang kasal. Why? It fulfills the Word of God. Sinabi ko na kanina, it is not good for a man to be alone. Sa mga single mag-asawa tayo, sayang yung lahi. Sayang yung lahi. Mag-asawa tayo. Importante yun sa Panginoon eh. Yung tinatawag na pag-aasawa, it fulfills, you are fulfilling the Word of God. Pangalawa, marriage provides a good atmosphere for children to grow. Ang pag-aasawa pala or ang pamilya pala, nagpo-provide dyan ng good atmosphere para mag-grow, lumago ang mga bata. Pag sinabing family, dapat may good memory. Good ba yung memory nyo sa inyong family? Hindi tayo pare-parehas. Ako, medyo not so good, dahil hiwala yung magulang namin. Pero nawa sa atin, see to it, mga nanay, mga tatay, at sa mga balak palang mag-asawa at magpapakasal ulit sa January 7, papayat ako. Ang hirap magpapayat, Pastor Stephen, para lang sa kasal mo. Mag-provide tayo ng good memory. Di ba? Kaya, importante pa rin yung photo album eh. Di ba? Yung picture, di ba? Yung picture natin, lagay sa photo album para habang lumalaki yung anak mo, di ba? Ay, nananuntungan yung photo album. Okay, bungi pala ako nung 2 years old ako. Ay, kalbo pala ako ng ganito. Di ba? Yung buong family, para meron silang memory. Di ba? Nakikita nila na yung tatay ko, nanay ko, responsable sila. Mahal nila kami. Di ba? You provide. Ngayon, ang dami na. May cellphone na eh. Picture ng picture. Napakaganda po niyan. Ano pa? Family, mag-provide doon ng good education. Diba? Hindi ko naman sinasabing private school. Dahil magaganda ang ating public school. Pero ang sinasabi ko, kung kaya din lang ng budget ninyo, ipadala nyo ang inyong mga anak sa Christian school. Christian school para yung foundation nila, nandun na. Ang ituturo sa kanila ay yung Biblia. Huwag nating i-expose ang ating mga anak sa TikTok, sa Facebook, diba? Sa YouTube. Alam nyo ba, yung TikTok, create yan para maging tamad tayo. Samantalang yung mga creator ng TikTok, ang masisipag sila. Diba? Nag-aaral sa umaga, aral sa school, sa hapon, tuturuan sila, magpiano, mag-violin, mag-taekwondo, ganun ang mga creator. Okay, yung lahi ng creator ng TikTok. Pero tayo, 'di ba? Pag wala kang magawa, may stress ka, pagod ka, sayaw ka lang sayaw. TikTok, tinuturuan tayong maging unproductive, ay maging productive. Kung meron, ituro natin Bible. Superbook, maganda yung Superbook. Tayo sa PCBS, andun si Elder Raxon, tingin tayo ng mga pangbata. Yun ang ituro natin. Kung hindi man Christian school, dalhin natin sa Sunday school. Iba pa rin yung lumaki sa church. Diba? Paglaki ng mga yan, kahit hindi mo naturuan, hindi mo nautusan, nasa church yan.
Every Sunday, hindi kumpleto ang kanilang araw na hindi sila pupunta sa church. Di ba? Good memory, good education, good example. Maging halimbawa, lalo yung mga magulang sa mga anak. At yung family or yung marriage, isa pa, it is a portrait. It portrays the wonderful relationship between Jesus Christ and the church. Yung marriage pala, kaya mahalaga sa Panginoon, ito pala ay nagpapakita ng napakagandang relasyon ni Jesus sa akin at sa iyo. Because we are the church. Anong sabi ng Ephesians? Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. O, sa mga dalagang mag-aasawa, mag-aral na tayo. Mag-aral na kayo. Submit daw, magpasakop. Ano? Parang ang hirap naman yan, pastor. I am a strong, independent woman. Di ba? Pero anong utos? Submit to your husband. 23. And for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Yung tatay daw, kung yung tatay, siya yung ulo ng tahanan, si Kristo naman, siya naman yung ulo ng iglesia. Anong tawag sa figure of speech dito? Metaphor? Marie, metaphor? Ating malapakan si Marie. English natin yan eh. Diba? So, parang ganon. Isa pa, 25. Husbands, love your wife. Ha? Na may Coca-Cola, talagang love na love mo, kinukurot mo pa, sexy ka, asawa. Na may kuklitro laso, katawan to, di ba? Hindi na mahal. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Di ba? Gaya ng asawa, yung asawang lalaki, mahalin mo ang yung asawang babae. Gaya ni Kristo na mahal niya ang kanyang iglesia, dahil sa pagmamahal niya yon, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa akin at sa iyo. Amen? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And last verse, sabi niya, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Mahalaga pala sa Panginoon ang pamilya. Kaya sabi niya sa 2 verse 16, the Lord hates divorce. Dahil kay Lord, importante ang kasal, importante ang pag-aasawa, at importante ang pagpapamilya. Isa pang slide. Hindi lang ang mga naglilingkod sa templo ang mga priest, mga pare. Kung ating ita-translate sa ating panahon, hindi lang kaming mga pastor ang mga priest. Hindi lang yung mga leaders natin ng cell group, ng ministry, ang mga priest. Hindi lang yung mga worship team, ang mga priest. Hindi lang yung mga nagsisilbi sa templo, worker, ang mga priest. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out. Yung salitang called you out, walang ibang tinutukoy dito, ecclesia. Ecclesia. Ecclesia means church. Pag sinabing church, mga called out ones. At yung called out ones na yan, pakitapik ang iyong katabi. Tapikin mo sa balikat. Age, sikatan. Ibagam, age, sikatan. Ikaw yan. We are the called out ones. Called you out of darkness into His marvelous light. Sa ating panahon, i-apply natin, hindi yung mga pare na yon, hindi lang yung may special na tawag sa Panginoon. Maging tayo lahat dito, tayo ay tinawag na royal priesthood. Tayo daw ay mga saserdote sa pamilya nyo, sa trabaho nyo, sa mga kaibigan nyo. Itinalaga daw tayo ng Panginoon sa kanila. Lalo yung mga hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Tayo daw yung mga priest, tayo daw yung mga Levites, tayo daw yung mga royal priesthood, mga saserdote ng Panginoon. Dahil tayo din yung mga priest, una, be faithful to the Lord. Sa Patishay,
Be faithful to the Lord. Sabihin mo nga, be faithful to the Lord. Maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Maging tapat ka sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Paulit-ulit naririnig natin, ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay yan, pero maraming pagsubok yan. Anong sabi ng 1 Peter 4:19? Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Magpakabuti daw tayo, magpakabait daw tayo, maging tapat ka lang sa Panginoon. Kung yung katabi mo, kung yung kaibigan mo, kung yung kamag-anak mo, kung sila, hindi sila tapat sa Diyos, hayaan mo sila. Amen? Hayaan mo sila. Maging tapat ka sa Panginoon. Dahil kapag tapat tayo sa Diyos, mas lalong tapat ang Diyos sa'yo. Kunting problema, aalis ka sa pananampalataya. Di ba? Aga pa naman church sa akin. Kina, may church, agdaklabat i-welcome. Di ba? Maging tapat tayo sa ating Panginoon. In small things, be faithful to God. Naalala ko lang si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Actually, hindi yun ang kanilang pangalan. Si Daniel, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, God is my judge. Nung nasa Babylon sila, pinipilit paunti-unti. Nilalagay sa kanilang isip, palitan yung kanilang pangalan. Tinawag siyang Belteshazzar, the son of Bel. Bel, yun yung sinasamba ng mga Babylonians. Diba? Diyos-Diyosan yun. Tapos Daniel, Hananiah, Azariah, at saka si Mishael. Yun yung Hebrew name nila. Ang gaganda ng pangalan nila. Pilit palitan ng mga Babylonians. Yung pinalit na pangalan, ito yung pangalan para sa mga Diyos-Diyosan nila. Hindi sila pumayag. Si Daniel, Hananiah, Ezrael, at saka Shadrach, Meshach, Abednego, in-invite sila. Kayong mga young Israelites, matatalino kayo, maglingkod kayo sa hari. Yung pagkain ng hari, kainin nyo din. Yung pagkain ng hari, ino-offer yun Ino-offer sa mga Diyos-Diyosan. Anong sabi nung 4? Hindi namin kakainin yan. Minsan, nagtayo si Nebukadnezar ng napakalaking estatwa. Ang sabi ni Nebukadnezar, ang hindi luluhod sa pagtunog ng trompeta, ilalagay sa pugon. Hindi lumuhod si Shadrach, Meshach, Abednego. Faithfulness. Tapat sila sa Panginoon. Amen? Tapat ka kay Lord. Pag sinabing tapat kay Lord, tapat ka sa pananalangin. Tapat ka sa pag-i-evangelize. Tapat ka sa pagsisimba every Sunday. I suggest magsimba tayo every Sunday. Amen? Hindi araw ng laba, hindi araw ng palengke, hindi araw ng mall, hindi araw ng klase. Ang Sunday ay araw ng Panginoon. Sabi niyo sa katabi niyo, araw ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Be faithful to God. Be faithful to Him in our tithes. Diba? Next week, mapag-uusapan natin yan. Bakit sinabi ng Lord na ibigay nyo ang inyong tithes? So, mapag-uusapan natin yan. Be faithful in everything you do. Diba? Dahil kapag tapat ka sa Diyos, hindi rin naman papayag ang Diyos na hindi Kanya pagpapalain. Amen? Hindi papayag ang Diyos na hindi niya ibuhos ang masaganang biyaya at pagpapala niya sa buhay mo. Kung hindi sila tapat, ikaw magpakatapat ka sa Panginoon. Kasi yung blessing mo ay iba sa blessing nila. Amen? Huwag kang mainggit sa blessing ng iba. Blessing nila yon. Merong special blessing na inihanda ang Diyos para sa iyo. Anong gagawin mo? Magpakatapat ka lang sa Panginoon. Pangalawa, be faithful not just to the Lord, but of course to the church and to the ministry. Sabi niya, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Tayo ay katiwala. Naalala niyo ba yung parable of the talents? Yung 3 alipin, binigyan sila ng tiwala. Di ba? Ginalingan, yung 2, ginalingan nila, nagtrabaho sila. Amen? Tayo din, ano yung ating ministry sa loob ng church? Diba? We are created not only punuan yung mga upuan.
Create tayo para mag-evangelize. Create tayo para mag-invite ng mga non-believers. Create tayo para manalangin sa mga pastor natin, tumulong sa kanila, maglingkod. We serve together. Amen? Maglingkod tayo kay Lord. Lahat tayo. Hindi lang kami. Ngamit na yung dila ng mga pastor natin eh. 2 weeks ago, yung mga pastor natin nagkasakit. Kasakit lahat. After salamat sa mga sumuporta ng Pastors Appreciation Month natin. Nagpunta ho kami ng Pampanga, talagang na-enjoy namin yung Pampanga. Kaya lang pag-uwi namin, nagkasakit yung mga pastor. Salamat sa Lord, nandyan ho kayo. Amen? Nandyan kayo, tumutulong, sumusuporta, lalo po sa pananalangin. We support our pastors, we serve our pastors, and we serve one another. We support one another. Itong church na to ay tiwala. It is a trust. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin to. Parang pamilya. Yung pamilya mo, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. Yung trabaho, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. Ito hong church natin, hindi ho kayo mga bisita dito. Hindi tayo mga bisita. Tayo po ay kapamilya, kapuso, kapatid, kapananampalataya. Amen? Yan ho tayo. Sabihin po sa katabi mo, kapatid kita sa Panginoon. Kapamilya kita kay Lord, kapuso, kapamilya. Yan ho tayo. Be faithful in the church, be faithful to our ministries. Maglingkod tayo sa Lord. Why? Bago pala yan, kahapon naka-receive ako ng chat. Sabi sa akin, Isra, sabi niya, birthday ko, celebration ng birthday, nag-birthday na kasi sila nung 17. Celebration ng birthday ko bukas, punta ka. Ako naman parang, sino ba ako para imbitahan ng taong ito? Pero itong taong ito, kasama ko na sila sa GCF Dagupan. Nung nag-start ako sa GCF Dagupan, sila na yung mga ate-ate namin sa ministry. Sa iba, strong yung kanilang personality. Pero sa akin kasi hindi. Sa akin kasi napaka-generous nila, malambing sila sa akin. At sila yung isa sa mga tao, tinuturong ko silang ate sa ministry, sa church. Kahit saan, parang ate ko sila. Sila yung isa sa mga tao na kapag pinagalitan ako, nirebuke ako, pinagsabihan ako, hindi ako ma-offend. Napaka-genuine kasi nila sa akin eh. Sa iba siguro, strong yung kanilang personality, pero sa akin kasi iba, and ka-close ko sila. And Isra, attend ka ng birthday ko, 50th, golden birthday. Naalala ko, 26 years ago, itong babaeng ito, pagkatapos ng college, nagtrabaho sila bilang cashier. Saan ulit yung natin, Gladys? City Central. City Central, yung tawag ito, di ba wala pang CSI noon? Parang yun yung mga pinakaunang grocery, City Grocery, parang ganon, City Grocery, sa Dagupan. Nag-serve sila as cashier, naging simpleng empleyado, naging secretary ng church. Ngayon sila ay negosyante na. Manaapigar na Samsung. Tapat sila sa kanilang tithes. Tapat sila sa kanilang paglilingkod. Imagine, nung time na yon, 26 years ago, 50 years old nila ngayon, 24 lang sila noon. College, naglilingkod na sa Panginoon, nagtrabaho, naglilingkod na kay Lord, nagkanegosyo, naglilingkod kay Lord, nagkapamilya, naglilingkod kay Lord. Hanggang ngayon, naglilingkod sila kay Lord. Naging tapat sila. For me, naging tapat sila sa paglilingkod kay Lord. Tapat din ang Diyos sa kanila. Pinagpala sila. Makikibirthday ako mamaya, alas 5. Praise the Lord. Di ba? Ang ibig lamang sabihin, mga kapatid, maging tapat ka lang sa Panginoon sa kanyang gawain. Amen? Na hanggat tayo ay tumanda, hanggat tayo ay nabubuhay, tayo ay naglilingkod kay Lord. Amen? Nakikita nyo ba ang inyong sarili? After 20 years, nandito pa rin tayo. After 30 years, si Pastor Isra ay nakatungkod na. Wala pa ako 6 feet below the ground after 30 years. With long life, I will satisfy you, ang sabi ng Panginoon. Amen? Magkikita pa din tayo, di ba, na naglilingkod sa Panginoon. Kaya magpakatapat lang tayo bilang royal priesthood. Be faithful to the Lord. Be faithful in the ministry. Bakit? Bakit? Tapang slide. Because the Lord is faithful. Amen? Sabihin nyo nga,
tapat ang Diyos. Amen? Tapat ang Panginoon. Deuteronomy, know therefore that the Lord, your God, is God. Ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos. At itong Diyos na to ay tapat sa mga who keeps their covenant and steadfast love with those who love Him. God is a keeping covenant God. Kapag ang Diyos ang nangako, kapag ang Diyos ang nakipagtipan, kapag ang Diyos ang nakipag-commit, tuto pa rin ng Panginoon. Gaano man kahaba ang taon, mawala man ang mundong ito, pag sinabi ng Panginoon, ito ay gagawin at tuto pa rin ng Panginoon. Nature niya yun immutable. Bakit Diyos ang Diyos? Review tayo ng konti. Bakit Diyos ang Diyos? 5 bagay. Omnipotent, all-powerful. Omniscient, all-knowing. Omnipresent, He is everywhere. Immutable, He never changed. And eternal, no beginning, no end. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Yan ang Diyos na buhay. At yung Diyos na yan ay tapat sa iyo. Hindi ka man minsan tapat sa Panginoon, pero ang Panginoon laging tapat. Ang pag-ibig niya ay bago araw-araw. Hallelujah! The moment na nandito ka, nakikinig sa akin, tapat ang Diyos. The moment na pagising mo ng umaga, meron kang hininga, nakapag-inhale ka at nakapag-exhale ka, tapat ang Panginoon. The moment na meron kang trabaho, meron kang kalakasan, meron kang pamilya, nagpapakita lang na kahit tayo ay nagkakasala, nagkakamali araw-araw, pero araw-araw pa rin, laging sariwa ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, walang labis, walang kulang. His love is new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. At dahil tapat ang Diyos, anong ating gagawin? Kapatid Shay, what is your response to God's faithfulness? Anong sabi ni Haring David? What shall I give to the Lord for all His benefits toward me? Sabi niya, I will take up the cup of my salvation. Magpapatuloy ako sa aking pananampalataya. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. I will pay my vows. I will fulfill my commitment to the Lord now in the presence of His people. Dahil tapat ang Diyos at ibinigay niya na lahat-lahat sa iyo. Kapatid, wala kang kulang. Hindi ka kulang. Diba? Lahat na binigay ng Panginoon sa iyo at sa lahat ng binigay ng Diyos sa iyo, ating suklian ng pagmamahal at ng katapatan din natin sa Panginoon. Inuulit ko, kapag ikaw ay tapat sa Diyos, mas lalong tapat ang Panginoon sa iyo. Amen? And last slide, if you truly love someone, di ba yung chapter 1 is all about loving God, ibalik yung pagmamahal sa Panginoon. Ngayon, being faithful is easy. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal niyo ba si Lord? Amen? Kung mahal mo si Lord, madaling maging tapat sa Kanya. Kung mahal mo yung tao, madaling maging tapat sa taong yon. Higit sa lahat, kapag mahal natin ang Diyos, madaling maging tapat sa Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Sa oras na ito, alalahanin natin, i-review natin yung buhay natin. November na, December na next week. 11 months, 11 months. Lord, ano bang mga nangyari sa buhay ko mula January hanggang araw na ito? Marami kang pinagdaanan, kapatid. Diba? May mga samot-saring pagsubok, samot-saring hamon ng pananampalataya. May mga panahon na gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umatras, gusto mo nang mag-back out, gusto mo nang umalis sa pananampalataya. Pero tingnan mo, nandito ka ngayon sa oras na ito. It only proves na mahal ka ng Panginoon. It only proves that the Lord is faithful to you. If we are faithless, He remains faithful, sabi ng Bible, for He cannot disown Himself.
Sige, sa oras na ito, isipin mo ang katapatan ng Panginoon sa'yo. Nagkasakit ka ngayong taon na to. Akala mo, yan na yung katapusan ng buhay mo. Pero salamat sa Lord, ito ka ngayon, malakas, nakatayo, may pag-asa, may kinabukasan, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Lagi siyang mayroong nakalaan sa'yo. Kahit kailan, hindi nagkulang si Lord. Kahit isang saglit, isang segundo, isang minuto, isang oras ng buhay mo ngayong taon, hindi siya nagkulang. At ngayong umaga, wala kang ibang gagawin kundi awitan ng Panginoon. Pasalamatan ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, sa Panginoon, Lord, hindi ka nagkulang sa akin. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Hallelujah. Lord, fill us with your Spirit. Lukuban mo ang bawat isa ng Espiritu mo ngayong umaga. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawin. Sambahin mo si Lord at sabihin mo ito. Ikaw naman. Kahit kailan, di ka Lampigin mo ang Panginoon ngayong umaga. Ang dami mong pinagdaanan ngayong taon. Pero laging nandyan si Lord. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Minsan pa, Lord, ikaw lang ang pag-asa ko, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Diba, napakabuti ng Panginoon sa'yo. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagan na. Ikaw lang ang sasambahin, Lord. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo Sing your love song to Jesus. Lord, kahit kailan, kahit kailan, di ka kayang kulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo yes, Lord. sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit noon nakilang ang tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo.
pilit mo, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. For the last time, Panginoon, kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging Lord, ramdam namin ang pagmamahal mo, ang biyaya mo. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Pasalamatan mo ang Panginoon sa oras na ito. Sa kabila ng pagkukulang natin, araw-araw, tapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Dakila ang kanyang katapatan. Mula January 1 hanggang araw na to, pinatunayan ng Panginoon kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila at katapat sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Salamat, Panginoon. Great is your faithfulness, O God. Lord, patawad sa mga araw, sa mga panahong hindi kami, Panginoon, nagiging tapat sa iyo. Patawad, Panginoon, sa mga araw, mga panahong nawawalan kami ng pananampalataya, nagkukulang kami, O Diyos. Pero salamat sa biyaya mo, Panginoong Jesus. Sa biyaya mo na nagdadahilan sa amin para ipagpatuloy namin ang buhay namin. Sa biyaya mo na gumigising sa amin araw-araw. May panibagong pag-asa, may panibagong kalakasan, may panibagong, Panginoong, banal na Espiritu na nag-guide sa amin. Patuloy ang kalayaan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-ibig, ang maghari sa puso ng mga anak mo sa lugar na to. At dalangin namin, Panginoon, sa nalalabing araw ng taon 2023, amin pang mararanasan ang kabutihan, ang pag-ibig, ang katapatan po ninyo. Lord, teach us to be faithful, Panginoon, in small things. Because, Lord, kapag kami ay faithful sa small things, you will give us big and greater things. Ngayong umaga, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang aming pagpuri, ang aming pagsamba, ang pasasalamat sa dakila at buhay na Diyos na
naglikha at nagbigay ng buhay sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God, praise God. Sabihin natin, Panginoon, Panginoon, dakila ang iyong katapatan. Praise the Lord. Amen. Praise God. Bless na bless po ba tayo sa word ngayong araw na to? Amen and amen. Thank you, Pastor Israel. At now, dadako naman po tayo sa ating tithes and offering. Ang ating verse ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 3. Ang sabi niya po dito, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given to Macedonian churches." Ang sabi niya po dito, "In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity." Verse 3 says, "For I testify that they gave us much as they were able, and even beyond their ability." Alam niyo po, kagaya ng mga Macedonian churches, the more we experience the best or the worst in this life, the more sincere we become in serving God through our tithes and offering. Amen po ba? Gaya po ng sabi ni Pastor Israel, kung tapat po tayo sa Diyos, mas tapat po ang Diyos sa atin. Amen? Kaya wag po tayong mag-hesitate na ibigay yung tithes and offering natin dahil yung balik po sa atin mas higit pa sa ating binigay o binalik sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong ipagdasal ang ating tithes and offering. Lord, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng capability, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ito, Panginoon, ay simbolo ng aming pananampalataya, ay simbolo ng aming pasasalamat dahil kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang na protektahan at biyayaan kami ng iyong mga anak. Lord, sa oras na to, Panginoon, as we give to you the tithes and offering, we pray na babalik po ito ng siksik, ng liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Lord, we give because you have given us, Panginoon. We give because we love you, Lord. And Lord, please and we ask, Panginoon, that you accept this, our offerings, Panginoon, with a smile on your face, Panginoon. Lord, we bring you back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey. Praise God. Pakisabi niya po sa katabi ninyo, God is faithful. Amen. Pakiyugyog, sabihin mo, God is faithful. Amen. Hallelujah. Truly, God is faithful. And also, sa ating pong announcement, andyan pa rin po ang ating online giving. If wala po kayong cash on hand, andyan po ang ating GCash account. You can scan our QR code po or yung number po na andyan para po makapagbigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Next po. At ang ating prayer meeting every Friday. Yan, the best meeting of all meeting. 6 p.m. to 7:30 p.m. Dito lamang po yan sa ating sanctuary. At ang ating anointing service every last Friday of the month. Yan po, 5:30 p.m. onwards po yan. So, ito pong prayer meeting po natin. Gusto lang po namin
sabihin po sa inyo, no, na hindi lamang po para sa mga pastors, leaders, ang prayer meeting. Lahat po ay dapat pumunta sa prayer meeting. Amen? Pwede mong pakitabik yung katabi mo. May battle ka ba? Pakisabi, may battle ka ba? Punta ka sa prayer meeting. Amen? Hallelujah. At syempre, ang inaabangan ng lahat, yan, ang Jesus Reigns Pangasinan. Ayan, bukas na po yan, November 27, 2023, 3 p.m. Okay? 3 p.m. Yan po ay magaganap sa Narciso Ramos Sports Civic Complex. Yan po. So, pagdating po sa ating transpo, ito po ay kanya-kanya muna, pero antayin na lang po natin kung ano po ibababa sa atin sa announcement sa mga GC po natin. Okay po? At magkakaroon po tayong special offering in order for us to be blessed sa Jesus Reigns. Let us also be a blessing sa Jesus Reigns din po. Okay po? Pwede po bang magbigay po tayo sa ating gawain ng Panginoon bukas? Amen? Can we just, pwede po ba lahat tayo tumayo? At magkaroon po tayong special offering for our Jesus Reigns. Yung atin pong special offering, ito po ay suporta natin sa Jesus Reigns. Ito po ay buong Pangasinan ng mga church. So, any amount po na pwede nyong ibigay at itulong po sa ating gawain bukas, yun po yung ating ibibigay ngayon. So, salamat po sa mga magbibigay. Amen. Praise God. See po, we can give. Amen. Sa Jesus Reigns po, hindi lamang po tayo, hindi lamang po GCF, kundi iba't ibang denomination andun din po. No, magsasama-sama pupuri sa iisang Diyos na buhay. Amen. At next po, amen, ang ating National Joint Women's and Fellowship, yan, Gospel of Christ Fellowship, mga women's po, sa GCF San Carlos po ito, December 2, 2023. Pwede po makarinig ng OOA. OOA sa mga nanay. OOA. Hallelujah. At ang attire po ninyo, touch of green. Okay po? Kayo na po bahala. Mag-mall po kayo, mag-SNR po kayo, bili po kayo ng mga damit ninyo, okay? Na meron po touch of green. And next po, ang ating men's fellowship. Hindi po pahuhuli ang Men's Fellowship Christmas Party. Ito po ay sa December 3, 2023. Dito po yan sa ating sanctuary. So sa lahat po ng tatay, pwede mo makarinig ng OWA. OWA! Amen. Praise God po. And Men's Ministry Meeting, today, 6 p.m., meron po kayong meeting. Okay po? Sa lahat po ng tatay, 6 p.m. po dito sa ating sanctuary. And we will have our special Sunday worship service. Happy Birthday, Jesus. Ito po ay December 24, 2023. Pwede po pang lahat tayo, family natin, buong pamilya natin, paki-invite po sila sa December 24 and we will have one service. Actually, kasama po dito ang GCF Bayambang. Amen? Kasama po natin sila dito. Praise God. So you are welcome po sa ating Happy Birthday Jesus special service po. It's OP Workers Christmas Celebration. Yan, sa mga workers po, meron po tayong Christmas Celebration. Ito po ay sa December 26, 2023. Amen. To be announced po kung saan po tayo. Sa lahat po ng bago, welcome to church. Sister Ella Albarida, feeling ko hindi ito bago eh. Sister Ella Albarida and Sean Dilima, pwede po tayo tumayo. Invited by Pastor Israel, amen. Wala na po ba? Amen. Church, in 1, 2, 3, let us welcome them. 1, 2, 3, welcome! Hallelujah. Pakikamayan na lang po sa mga katabi po. Sa kanila, Sean and Ella. Amen? Do you believe that in season and out of season, God is faithful?
Amen? Season man yan, and out of season, God is faithful. Amen? Are you ready to declare the favor of God in your life? Amen? Can we just stand up? In His presence, let us declare by faith, and He being faithful to us, let us be faithful to Him. Amen. In 1, 2, 3, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of a generation that are experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotion, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen and amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ating patuloy na tanggapin ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating mapagmahal na Amang sa langit. Ang paggabay ng banal na Espiritu, ang pagpapatawad at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sa linggong ito, lalakad tayo na pinagpala. Ahayo tayo na mayroong kalakasan, na mayroong kagalingan, na mayroong kalayaan, at mayroong pag-ibig ng Panginoong Hesus sa mga puso natin. Lord, amin pong ipinagkakatiwala, Panginoon, sa iyo ang isang linggo na naman, Panginoon. Dalangin po namin ang inyo pong pagsama, Panginoon, sa bawat isa. Ano man, Lord, ang aming mga pinagdadaanan at pagdadaanan ngayong linggo, dalangin po namin, the joy of the Lord is our strength. Ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang ibigay, Panginoon. Lord, anumang hamon ng buhay, Panginoon, na amin pong susuungin, Lord, hindi kami nag-iisa. Andyan ka, Jesus, kasama namin araw-araw. Patuloy, O Diyos, amin pong maranasan ang masaganang biyaya na nanggagaling lamang, Panginoon, sa iyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Tapos na po ang ating gawain. Kita-kits po tayo next Sunday, 8 a.m. Ang first service, 10 a.m. Ang second service, magkamayan po tayo. And shalom, shalom everyone.